Tandaan nyo yan. Yung suliranin natin ito ay matatapos, magiging hawa tayo, pero huwag niyong kalilimutan. Hanggat merong tanong, may gusto. Nagugutom ba kayo? Ang sabi ng tatlong bata ay opo. Binilhan niya ng pagkain ang tatlong bata. Saan kayo makakakita ng ganitong klaseng tao? Hindi ba kumain tayong lahat? Nabusog tayo? Hindi ba? At lahat ng yan ay galing sa kabutihang loob ng ating kapwa. At napakaraming bagay na magagandang pag-uugali meron tayo na hindi po pwedeng lampasan ng kahit sinong tao dito sa mundong ito. Wala. Ako po'y nanggaling na sa maraming lugar, nakita ko po wala tayong katulad. Subalit, ito ang tingnan ninyo. Sa kabila ng ating kabutihan, sa kabila ng ating katalinuhan, sa kabila ng ating kasipagan, sa kabila ng halos lahat ng pag-uugali o katangian ay nasa atin na, subalit hanggang ngayon tayo ay lugmok pa rin sa kahirapan. Alam niyo ba kung bakit? Ang sabi nila kung minsan, we are barking on a wrong tree. Tayo po daw ay tumataho doon sa hindi talagang dapat na tahulan. Mapapansin natin dito ngayon, ako lamang po ang magsasalita, probably iba sa issue natin. Sapagkat ang issue natin ay corruption. Subalit, ako ay lalampas muna doon dahil hindi ako magsasalita pa naman. Magsasalita na sila. Pero isang bagay ang gusto kong ipaabot sa inyo. Kung bakit tunay tayong mahirap. Tatandaan nyo, basta may Amerikano, may gulo. Ulitin ko, tandaan nyo to. Basta may Amerikano, may gulo. Simula noong 1898 na sila'y dumating dito hanggang sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay hindi natatahimik. Anong meron ngayon sa Pilipinas? At bakit meron tayong kaguluhan? Akala niyo ba yung issue ng politics has nothing to do with the military issue doon sa tinatawag na foreign policy ng Amerikano? Meron. Bakit? Isang bagay ang napansin ko. Nagbagyo. Hindi ba? Marami ang namatay. Lumindol. Meron ba kayong nakitang isang Amerikano na tumulong sa mga Pilipino? Wala! Pero noong una, sa BFA, Balikatan, ako po ay laangkawan dati. Ako po ay Brigade Sergeant Major ng Civil Military Affairs Brigade Reserve dyan sa Camp Aguinaldo. Pero ako po ay nag-resign sa pagiging sundalo reserve na angkawan sapagkat hindi ako po pwedeng magsalita habang ako ay nasa loob ng institusyon. At upang ako ay makapagsalita, ako ay nag-resign. Yan lamang ang tanging paraan. Kung kaya ngayon ay akin pong sinasabi na ang tunay na suliranin ng ating bansa ay yung pagkakaroon ng base militar dito sa ating bansa. Hindi sila papayag. Meron pong dumadating. Bigyan daan po natin yung dumadating. Again, babalik po ako doon sa Visiting Forces Agreement. Noong kapanahunan namin ng Visiting Forces Agreement, ang mga Amerikano ay tumutulong pag merong sakuna sa Pilipinas. Pero nung dumating ang EDCA, na ngayon ay merong base militar sa Pilipinas, na ang sabi nila noong una ay 4, naging 9, pero naniniwala po ako na ito ay lampas doon ang bilang. Sa dami nila dito at sa dami na rin kanilang mga gamit, wala kayong nakitang isang helicopter
ng mga Amerikano na nagdala ng tulong sa kapwa nating Pilipino. Bakit? Sila ay nagtatago upang hindi makita ng mga Pilipino ang kanilang presensya sa ating bansa. Bawal sa kanila ang ma-expose. Tandaan nyo yan. At itong ginagawa kong ito sa pagsasabi tungkol sa kanila, delikado ang aking buhay. Bawal ma-expose ang Central Intelligence Agency. Yon po yung armas ng Amerika na kung saan ang ginagawa ay magmanipula ng mga bansa. Hindi lamang magmanipula kundi mag-assassinate ng sinumang tao na kung saan ay magiging hadlang sa kanilang interes. Kaya ako po ay hindi iba na magiging target nila sa aking sinasabi ngayon. Now, bakit ko ito sinasabi? Kahit na tayo magpalit ng administrasyon, hindi sila titigil na makialam sa ating bansa. Bakit? Tandaan niyo ito. Ang kaaway ng Amerika ay dapat kaaway natin. Kung hindi natin kaaway ang kaaway ng Amerika, tayo ang magiging kaaway. Napansin nyo ang previous administration? Nasaan ang previous administration ngayon? Dahilan sa ito ay kaaway nila. Hindi po pwede na hindi ka magdudusa. Hindi po pwede kahit sino man na po pwedeng pumigil sa kanilang interes. At kapag ginawa mo yan, magiging kaaway mo sila at natural wala kang laban. Yung matanda nandoon sa The Hague, akala nyo ba kung sinong may gawa niyan? Gawa nila yan. Dahil hindi yan po pwedeng tumigil dito sapagkat ang taong yan ay simbolo ng mga Pilipino na detrimental doon sa interes ng mga Amerikano. Napansin nyo ba na walang ginawa, walang katigil-tigil na ang pamilyang ito'y ilubog nila? Bakit? Sapagkat ito ay detrimental sa kanilang interes. Ano ang kanilang interes? Na wala naman tayong pakialam. Tandaan ito, ang interes ng mga Amerikano, wala tayong pakialam. Bakit? Ang kaaway nila ay ang China, dahilan sa pinoprotektahan ang Taiwan. Ang magkaaway ay ang China at ang Amerika. Ano ang kinalaman natin dito? Wala tayong pakialam sa awayan ng dalawa, subalit mapapansin ninyo pati ang ating sandatahang lakas ay nakikisama. Bakit? Ang kaaway ng Amerika ay dapat kaaway ng Pilipinas. At kapag hindi kaaway ng Pilipinas ang kaaway ng Amerika, doon ka sa The Hague pupunta. Assassination ang aabutin mo. Kung meron kang negosyo, bangkarote ka. Ito ang nasa likod ng lahat ng suliranin natin. Starting 1898 pa hanggang sa kasalukuyan. Sayang tayong mga Pilipino. Napakaganda ng ating kaugalian na walang kapareho kahit sa buong mundo. Wala. Sabi ko sa inyo, nanggaling na ako sa maraming lugar. Gawain ko yan sa gobyerno nung araw. Wala akong makita. Yung dati nating ikinahihiya ko ang pagiging Pilipino nung makita ko kung sino ang Pilipino. I'm so proud. Kahit kayo ngayon dito, tandaan ninyo, sa bawat isa sa inyo, nananatili ang kabutihan. Kindness. Hindi ba? Kung meron kayong nakita nangangailangan, maniwala kayo. Tutulong at tutulong kayo. Hindi nyo pababayaan. Kahit yan ay kaaway ninyo, gagawa kayo ng paraan para matulungan kayo. Bakit? Sapagkat tayo ay Pilipino, ito ang ugali natin.
subalit patuloy na sinisira na kung saan ang kapwa nating Pilipino ang ginagamit upang hindi sila makita sa kanilang ginagawa. Nakita nyo, awayan tayo ng awayan, nandito tayo nakatayo, dahilan doon sa korupsyon na nangyayari. Alam ninyo kung hindi yan interest ng Amerika, pipigilan nila yan. Pero dahilan sa ito'y nakatutulong na itago ang kanilang interes. Hindi natin sila napapansin, hindi natin sila nakikita, kaya okay lang, mag-away kayo, walang problema. Yan ang ating katatayuan. Bakit ko alam? Ako ay nagtrabaho doon sa isang institusyon na kung saan ay may kinalaman sa foreign policy. Kasama ako ng mga taong yan sa matagal na panahon kung paano magmanipula ng hindi lamang ng lugar kundi ng bansa. Kaya alam ko kung ano ang kanilang ginagawa. Isa sa katibayan, nung magkaroon tayo ng eleksyon ng 2010, itong sample, para sabihin nyo naman ako'y bola-bola eh. Hindi. Bibigyan ko kayo ng isang ehemplo. Noong 2010, dati-rati, ang umahawak ng eleksyon ay NAMFREL. Hindi ba? Sino nakakaalam na NAMFREL dati ang namamahala sa eleksyon? Subalit noong 2010, ang NAMFREL ay pinalitan ng PPCRB. Tama? Tama ba ako? From NAMFREL to PPCRB. Pinalitan yan. Galing sa konsepsyon papunta sa mga pari. Alam niyo ba kung sino ang nagmanipula at sino ang nagpalit niyan? Central Intelligence Agency. Talaga? Sa pamamagitan ng Asia Foundation. Yan ang kanilang basihan dito, yung Asia Foundation. Isa yan sa marami. Bakit ko alam? Kung nakita nyo yung t-shirt ng 2010 ng PPCRB, ako ang nag-imprenta niyan. Yung t-shirt ng PPCRB niyan, ako ang nag-imprenta niyan. At sa looban ng isang buwan, ako ang may-ari ng Yalex. Yung kumpanya ng Yalex. Lahat ng t-shirt akin. Bakit? Gaano karami ang inimprintang t-shirt ng PPCRB na kung saan ang may gawa niyan ay ang Central Intelligence Agency. Ako ang naggumawa niyan. Ako ang nag-imprenta niyan. At meron akong mga katibayan sapagkat ang kontrata ko, sila nakapirma dyan hanggang kay Armitage. Kaya mga kasama, yung nakikita nyo ngayon, malamang magpalit ang administrasyon. Pero hindi pa tapos ang ating problema hanggat merong kano sa ating bansa. Panghuli, tandaan nyo ito. Meron silang mga Typhoon missiles dito. Bawal sa ating konstitusyon ang maglagay ng anything that is nuclear. Tuwang-tuwa yung pinuno ng Armed Forces of the Philippines dahil meron daw tayong Typhoon missiles. Ilang piraso yan? Meron tayong Brahman, ilang piraso yan? Tandaan niyo, sa Ukraine, 3 taon na. Pero ang armas ng Russia hindi na ubos. Kaya niyo bang ubusin ang armas ng China? Mga kasama, ang suliranin natin pagkatapos nito, at ito'y matatapos. Tandaan niyo yan. Yung suliranin natin ito ay matatapos, magiginhawa tayo, pero huwag niyong kalilimutan. Hanggat merong kano, may gulo. Maraming salamat. Maraming salamat, Bernardo Carpio!